pananaliksik, ang Jabida Massacre daw ay isang karumal-dumal na pangyayari. Ngunit, sa nasabing massacre ay kaunti lang ang nakakaalam. Kaya't tunghayan natin ang kwento tungkol sa Jabida Massacre. Sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, nag-utos na kumuha ng mga Pilipinong Muslim na Sulu para sanayin at makuhang muli ang Sabah. Hindi ako masyadong nagawin sa Jabida. Pero ang alam ko yan, may kinalaman doon sa istorya ng Sabah. Na nung panahon ni Marcos, medyo dumating tayo sa katindihan na kinukuha natin yung Sabah. Sa Malaysia, pero ng parang kaguluhan yung dalawang bansa, Pilipinas at saka ang Malaysia. And ang paraan na naisip ni Marcos, ni President Marcos doon, i-training itong mga sundalong Muslim yan eh. Dinala yan sa Corregidor, recruit sila from Mindanao, tapos dinala sa Corregidor. And then, tin-training sila noon, secretly. Wala nakakalam, hindi alam ng mga militar. Meron lang ilang mga generals at saka yung mga sundalo na nakakalam. So, doon sila tin-training. Ang operation nila, dadalhin sila sa Sabah, tapos sila roon, magkakaroon sila ng covert operation doon, mga mission nila. Pero mai-involve dyan ang mapapatay nila siyempre yung mga taga-Sabah. Doon nagreklamo yung mga Jabida. Kasi Muslim sila eh. Pag pumunta sila ng Sabah, Muslim din yun. So yun ang parang pinaka-inano nila. Sabi nila, papatayan kami, magkakapatid kami. Magkakamag-anak. Actually, kamag-anak ng mga taga-Pilipinas, yung mga nasa Sabah. Magkakalapit din sila. So sabi nila, magpapatayan kami. Kaya, sila, parang nag-rebelde sila sa kanilang mga supervising officer doon sa Corregidor. And so, naging decision nila, ng higher officers, hingahin ng Marcos na, ipamassacre na lang yung mga training nilang tao. Kasi oras na yun yung pinakawalan nila. Halimbawa, ginawa na lang nila na sabihin na lang nila na, sige, huwag na lang kayo, mag-training na lang kami na iba. Ang gagawain ng mga taong yun, ipagsasabi doon sa mga kapwa Muslim, yung kanilang ginawang training. So, makakapag-ready yung mga taga-Sabah. And so, para manatiling secret yung mga nangyayaring yun, yung pinapatay lahat yung sundalo na training doon sa Corregidor. So, yun lang. Ukol sa aming nasagap na impormasyon, ang nasabing Sabah, Malaysia ay lugar na pagmamay-ari ng Pilipinas noon pa man, dahil sa pagtulong ng isang sultan na nagngangalang Kiram sa hari ng Malaysia. Bilang gantimpala, binigay ng hari ng Malaysia ang ngayong tinatawag na Sabah, Malaysia. Nung ang Malaysia ay hindi pa Malaysia. Wala pang bansang Malaysia noong araw kasi kingdom yan. Kingdom pa siya noon, bago pa dumating ang mga Kastila. Ngayon, yung kasama niyan, meron ding Kingdom of Sulu. Okay, ngayon, yung hari, dyan sa lugar na yan, sa may Sabah, malaki yung pag-aari niya. Pero nakudita siya. Pinaalis siya ng kanyang kapatid. No? So, imagine ito yung hari, yung sultan, tapos pinalayas siya ng kanyang kapatid na prinsipe. Okay? So, ito na ngayon ang hari, itong prinsipe. At yung dating sultan, umalis. Ngayon, pumunta siya sa sultan ng Sulu, sa Pilipinas. Kasi magkakamag-anak na yan mga. Ngayon, itong sultan ng Sulu, tinulungan yung dating sultan
na labanan itong nakaupong sultan. So, nakabalik siya. So, wala na to. Tapo na tong, tong kapatid ng sultan, ano? So, nakapabalik siya. Bilang gantimpala dito sa Sultan ng Sulu, iniregalo niya yung island of Sabah sa Sultan ng Sulu. So, kanino na yon? Sa Sultan ng Sulu na. Yung Sabah. So, ngayon, ito yan, nung dumating ang Kastila, yung English, taga-England, inupahan yung Sabah doon sa Sultan ng Sulu. So, nirerentahan lang ng mga Englishman. Ang Englishman, nasakop nila yung buong Malaysia. Yung buong lupain ng Malaysia na yun, yung hari noon. So, ngayon, nung ang Malaysia pinalaya na ng mga British, isinama nila yung Sabah na inuupahan lang naman talaga nila doon sa Sultan ng Sulu, doon sa bansa na pinakawalan nila na Malaysia. Isinama nila yan dyan. So ngayon, hindi nahahabol ng Pilipinas na itong lupain ng Sabah ay sa sa Sultan of Sulu. Pero kahit hanggang ngayon, tingnan ninyo sa nagbabayad pa rin ng renta yung mga tao na nakatira doon sa Sabah sa Sultan of Sulu. Nagbabayad pa rin sila ng renta. So nakasama siya sa Malaysia ngayon. Ang kineklaim ngayon ng Sultan of Sulu at saka ng Pilipinas, teka, sa Sultan of Sulu yan, dapat siya taga-ari ng Pilipinas. So yun ang gusto mangyari ni Marcos, na maibalik yung lupa ng Sabah sa Pilipinas. Kaya siya gumawa noong Jabida, nag-training nga siya ng mga gagawin sundalo na yung sundalo yun, mag-i-infiltrate yun doon sa Sabah. Pero yun ang nangyari, tumanggi, kaya pinapatay yung mga tao. Sir, bakit Jabida ang tawag sa Jabida Massacre? Hindi ko alam eh. Nagbigay ng utos si dating Pangulong Ferdinand Marcos na pulungin at patayin na lamang ang mga Pilipinong Muslim. Ngunit, nang ito'y sinasagawa, mayroon isang nakatakas.